Wala ka naman talagang ibang aasahan ko na yung mga makulit na bata. Tignan mo, kung nagre-record ako, kung ano-ano lang ginagawa nila. Ala, sige, yan. Hello, welcome back again sa ating YouTube channel, and today's video, ang gagawin natin ay magkukwento tayo sa ating badminton training journey kasama yung mga bata, mga March 2023. Although may mga player na akong dati in this group na na-train ko last year 2022, pero hindi diretso, no? I think 2 to 3 months lang yata yun. But now nakausap ko naman yung mga coaches, school coaches, na I can stay mga 1 year siguro na magti-train sa mga bata. The primary goal is to makasabay sa laro yung mga bata sa national level. And of course, at their very young age ay ma-reach nila yung limit nila. So I decided na magiging regular trainer nila. Kasi nowadays, kailangan mo talaga na meron kang regular training para maging ahead ka sa mga kalaban. Actually, nung unang start ng training, noong March, so actually parang 20 plus yata sila. Maraming sumali. Pero ngayon, 10 trainees na lang yata. 10 plus din. May mga irregular na pumupunta. Meron ding hindi na dumadalo due to financial siguro, or wala ng time, or hindi ko naman tinanong kung ano yung mga dahilan nila. But today, mga 10 plus na lang yata. So I think 7 yata sa mga kids, yung mga maliliit, mga grade 3, grade 2, ganun yata. At sa mga junior naman is mga 8 yata sila. So marami din ang naganap. Yung mga ibang players pumunta nakikipag-tournament na yung iba nakapag-champion. So maganda rin ma-expose yung mga bata sa mga ganitong activities. Lalong-lalo na yung mga pag-uwi, walang ginagawa, nagsa-cellphone, mga ganun. So mas maiging pumunta na lang sa court, mag-training or maglaro. At least yung physical at saka pakikipagsalamuha mo na rin nandun sa court, kesa naman naka-cellphone ka lang. So ang problema ko lang sa training plan, minsan may mga hindi sila pare-pareho ng level, kaya ang hirap anuhin kasi group training. So kung ano yung sinet up mo na training plan, kahit yung iba hindi makasabay, dapat sasabay sila, diba? Pag group kasi mahirap kasi magturo one-on-one pag group. I mean, yung oras nakalaan sa group is limited lang. At syempre, limited din ako. Mag-isa lang naman akong nag-train sa kanila. I mean, wala akong assistant, ganon. So kung mas marami yung players, yung trainees, ang ginagawa ko lang, i-extend mo lang konti yung time mo para magkaroon ka ng time para sa sa dami ng players. So I think 5:30 to 7 to 8. Yun. 5:30 to 7. Kung mag-extend pang marami talaga sila, hanggang 8 kami, ganun. Pero kung konti lang, 4, ayun, 5:30 to 7, 5:30 to 7:30. Depende sa ano ng training. Minsan kasi nakafocus ka na sa ibang player, nakukonsume na lahat yung time mo doon. So yung mga iba nagwe-waste na ng time, kaya minsan ang ginagawa ko, yung mga one-on-one na pagtuturo is sa weekends na lang gagawin para mas marami yung time kaysa sa weeknights, kasi limited lang yung time. So dapat maibigay mo yung activity, yung gagawin nila na dapat
satisfied or lahat sila ay benefited doon sa training na ginagawa mo. So ayun no, nagpapasalamat kami sa LGU, sa mayor ng Galimuyod, Ilocos Sur, at inopen itong gym para sa badminton. So pwede kaming makapag-train dito sa gabi. Dati kasi doon kami sa eskwelahan at saka open. So at syempre hanggang hapon lang, mga up to 6 lang. So ang schedule ko noon mga 4 to 6 yata yung walang ilaw, kaya ito nag-request kami and nag-grant yung request namin. So may available na 4 courts dito. So pwede kaming mag stay ng mas late, I mean up to 9 PM siguro, pinaka late na. So yun. So nagpapasalamat kami sa LGU, sa mayor ng Galimuyod, Mayor Jesse, for the courts. Dito mga makikita, may mga improvement talaga. Mas maganda talaga pag regular training gawin mo kaysa yung mga 1 month lang, ewan ko paano nila, pero sa mga basic siguro they can do that. Yung syempre ituro mo lang yung basic, no? Pag regular training kasi development na yung nangyayari doon. I mean, made-develop. Kung sa mga basic lang naman, ituturo kung paano pumalo, paano yung footwork, at kadalasan wala nang follow-up na training yun. Kaya mas mainam na magkaroon ng regular training ka. Meron kang regular training. Pero of course, dapat afford mo yung fees. Though for me naman is I think mababa na, pinaka mababa na yung offer na binibigay ko sa kanila, in order lang ma-maintain nila yung kanilang regular training. Kasi yung mga iba medyo mataas yung bigayan, although kung kaya mo naman talaga, no, magbayad, edi go, ganon. Pero minsan may mga iba kasi na kinakapos financially, meron namang may potential yung bata, kaya parang nasasayangan ka din. Kung pwede nga libre na lang ayun. So hanggang dito na lang muna tayo mga kapatid. So abangan nyo po yung mga ibang kwento natin. So mag-a-update tayo sa mga players natin, kung ano yung development nila and activities nila. Please support this channel, comment, like, share, and subscribe pag di pa kayo nakapag-subscribe, para matulungan natin yung mga gusto pang mag-training kaso financially kinukulang sila. So by the help of this YouTube channel, sana ma-sponsoran natin sila. Thank you very much. See you for the next video.